mahalaga yung ating pag-uusapan. At marahil ay may mga humagta sa ating mga kapatiran na kung tutusin, yung mga wala rin kung sila dapat talaga makarinig. Ngayon pa man, kasi sa sitwasyon po natin ngayon, dapat maunawaan na intindihan natin kung ano ba ang nangyayari sa ating kapaligiran. Lalo-lalo na sa panahon natin na tayo ay nasa panahon ng epidemya. Amen? So ano ba ang dapat talagang pagkilos na gagawin natin bilang mga anak ng Diyos? Amen. Alam niyo, hindi lang sa panahon ngayon nangyari yung mga sabihin natin itong COVID na ito. Iba sitwasyon lang yung mga nangyari nung harap. Katulad ng panahon ni Noah. Nung panahon ni Noah ay nung nakita ng Diyos ang naganap na kasamaan sa mundo, ay nagplano siyang wakasan ang lahat ng tao. Ngunit nakita niya si Noah at nalulod siya dahil siya nakakaisa-isang matuwid sa panahon ngayon. Amen? Kaya ang Diyos ay inutusan si Noah na gumawa ng arko at isama yung kanyang pamilya. Amen? At nung natapos yung ark, silang mag-anak ay pumasok sa arko at nag-umpisa ang epidemya. Amen? Ang salot na pinadala ng Panginoon. Pinahintulutan ng Panginoon. Amen? At ano ang ginawa ng Panginoon sa pamilya ni Noah para sila ay mailigtas sa salot ng baha? Sila ay kinwarantin ng 40 days sa arko. Amen? Quarantine yun di ba? Para sila hindi maapektuhan ng baha. Amen? At sa panahon natin ngayon, meron din nakikita ng Panginoon. Sobrang sama ng mga tao, laganap ang kaliwat kanan, ang laganap ang kasamaan. Pero kung kumpara natin sa percentage, yung panahon na yun, pamilya lang ilan lang sila, 8. Konti pa lang naman ang tao nun kumpara ngayon, di ba, napakaraming tao. So, ibig sabihin, yung percentage noon, halos parehas na kapag nagkaroon ng sabot. Amen. Ngayon, napakarami ng Kristiyano, ito ang dapat maunawaan ng bawat isa. Kung si Noah, pinagawa ng arko ng Panginoon para maging quarantine nila sa panahon natin. Jesus Christ is the ark of salvation. Amen. Manatili tayong nakapaloob sa presensya ng ating Yes. Panginoon. Amen. Mag-quarantine tayo sa presensya ng Panginoon. Yes. Sa lahat ng sandali hanggang hindi natatapos to. Amen. Huwag tayong lalabas sa presensya ng Panginoon. Dahil tiyak na tayo. Amen. Hintayin natin kung ilang araw, ilang buwan ito, ilang taon ito. Amen? So walang iniwan doon, yun ang halimbawa niya, hindi ba? Huwag natin pabayaan na tayo lumalabas sa presensya ng Panginoon. Lagi tayo nasa loob para tayo ay safe. Amen. Amen? So hindi ito naunawaan ng tao, ng mga tao. At ngayon din, nahaharap tayo sa matinding laban. Amen? Kaya lang, marami kahit at least hindi naunawaan, ito ang labanan na kinaharap natin. At ito ang ating tatalakayin, mga kapatid. Ito yung ating tatalakayin. Yung title natin ay War Between Christians and Satan. May giyera tayong dinadaanan. May labanan Amen? At ito ang hindi naintindihan ng marami kahit na Kristiyano na. Tingnan muna natin, unang verses natin papasahin ay sa Ephesians 10.
6:10. Ephesians 6:10, 12. Ang sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord. Kailangan maging malakas tayo sa Panginoon. Amen. And in the power of His might. Kailangan ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa atin. Ang sabi, put on the whole armor of God. Amen. That He may be able to stand Amen. against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood. Ito ang hindi naintindihan ng maraming Kristiyano. Hindi tao ang kalaban natin. Yes. Amen. Bakit tao ang nilalabanan? Ang linaw mo, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Yes. Mga kapangyarihan yan. Against powers. Against the rulers of darkness of this world. Yun ang kalaban natin. Against spiritual wickedness in high places. Mga kapatid, ito ang kalaban natin. Hindi tao. Not flesh and blood. Kundi mga kapangyarihan. Mga otoridad ng kadiliman na nag-aahari sa mundo ito. Amen? E tulad nito, may mga kapatid tayo na wala rito. At ano po na kung ito po problema, bakit wala sila? Kumilos ang away sa buhay nila. May hadlang na ginawa ng kaaway. At dyan tayo mag-ingat. Amen. Ang kaaway kumikilos, makapangyarihan niya kaysa sa atin. At dyan tayo mag-ingat. Kung minsan hindi natin alam, tayo pala ay sumusunod na sa kapangyarihan ng away. Dahil siya sabi nga, siya ay mayroon tinatawag na great power to deceive. Meron siya kapangyarihan na linlangin tao. Hindi ba yung ginawa niya kay Eva? Yes. Nilinlang niya si Eva. Na walang kumain-malay si Eva, di ba? Nakapasok na sa kanya. Yun din maraming Kristiyan na nakapasok na ang Diablo. Hindi nila alam. Yung ginagawa nila ay hindi na ayos sa kalooban ng Panginoon. Bakit kaya? Kasi lumabas sa quarantine eh. Ano? Pagka lumabas ka sa quarantine, in-quarantine ka ng Panginoon sa kanyang presensya, na manatili ka sa kanya, ay lumabas ka eh. Off and on ka eh. Diba? Amen. Hindi pwede sa Panginoon off and on. Pag linggo, nasa presensya ka. Lunes, Sabado, wala. Amen. Manatili tayo sa quarantine, tayo may epidemya sa ating kapaligiran. Amen. May kalaban tayo. Amen. So, ibig sabihin, ito ang characteristics ng kaaway natin. He has great power to deceive. Amen? 2 Corinthians 11. 11:3. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve, his subtlety to your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he had come and preached another Jesus whom we have not preached, or if he received another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, he might well bear with it. So sa 3, tingnan nyo 3. But, ang sabi dito, but I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve. Dinaya ay, di ba? Sa kanyang katusuhan. Ngayon, marami rin kahit Kristiyano para tayo. Amen? Si Eva, nilalang ng Diyos, anak ng Diyos, nadaya. Marami ngayon mga anak ng Diyos na nadaya.
Unang-una sa mga teaching. Kaya sabi sa sa Korea, sabi, di ba? For if he that cometh preach another is Jesus. So marami ngayon, hindi naman si Jesus, ibang Jesus yung pinipreach nila eh. Amen? Kaya ingat tayo. Ako, mahilig kayo, inaano ko sa YouTube, marami akong nakikita na mga preacher. Meron pang nag-predict itong taon na ito, mabalik ang Panginoon eh. Diba? Sa YouTube ano pa yan eh. Ay pagka wala ako na nasa kwarto, buksan ko yung TV, lagay ko sa YouTube, ano lahat? At kasi search ko, bigla akong nakita yung unang pastor ko. Hindi ko okay ko pa naman kalata sa pastor. So, ibig sabihin, ang dami ngayon nagpipredict. Meron pa kung ano-ano prediction ang ginagawa nila. 4 sila. Kanya-kanya prediction yung mangyayari bago matapos ang taon. May mangyayari daw. Sa Pilipinas, at dito sa Pilipinas. Ang dami. Kasi yan sinasabi. Ano mangyayari sa Pilipinas? Amen. Kaya pakaingat tayo sa mga ating naririnig. Kaya nga hindi lahat eh. Amen. Hindi lahat. Dito lang sa Golden City, may mga nangangaral nito, hindi naman totoo eh. Iba lang ang motibo nila eh. Amen? Iba ang mga motibo nila. Amen? 2 Thessalonians 2:9. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Kaya kung may himala, may milagro, yun ang ginagamit ni Satanas. Amen. Mga kapatid, itong araw pa bago-bago pa lang ako. Ang camera rin yan eh. Ako inadaya ng araw eh. Kala ko dahil naghihimala eh. Naghihimala. Eh pagka magugulat ka, makikita mo, hindi na talaga doon mahimala. Amen? Ngayon lang sa Molino, sa bahay ng kapatid ko, sa Quezon, may pumupunta ron eh. Himala ang ginagawa eh. Isipin mo, bubunutan ka ng ibig, kamay lang, walang dugo. Eh di mo maniniwala ka sa kanya. Kaninong gawain yun? Si Diablo yun eh. Maraming himala eh. May gawa ni Diablo eh. Kaya, sabi, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Puro kasi nawalikan. And all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth that they might be saved. Amen? Kaya yung mga tiga-Berean, sabi nga, kailangan maging matulad tayo sa Berean eh. Diba? Ang mga tiga-Berean, nakikinig sila doon sa mensahe, sinishare ni Pablo. Pero pag uwi nila ng bahay, sasaliksikin nila, totoo ba yung sinabi ni Pablo? Titignan nila kung totoo. Amen? Eh ngayon, hindi, maraming Kristyano, napakagilig, ang galing mo. Diba? Ang galing mag-English mo. Pero hindi mo alam. Ang dami niyan. Kaya huwag tayo pa-deceive. Madidiscern mo naman yun eh, kung sa'yo totoo eh. Diba? Nagpapagaling din sila. Nagpapagaling yung mga yan, yung mga course na yan. Magugulat ka. Hindi lahat galing sa Panginoon. Yan tayo, may kapangyarihan din sila. Alam niyo ang Panginoon, kasi pagka binigyan ka ng, kung ano binigay sa'yo, hindi na mabawi ng Panginoon. Di ba binigyan niya kapangyarihan sa Satanas? Yes. Hindi niya binawi yun. Pero gagawa silang para kontrahin yun. Kaya nga tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, binibigyan ng kapangyarihan din para labanan yung kapangyarihan na yun. Kaya dapat, lagi tayo nasa Panginoon. Amen? Una-una naghanap eh. Yung lang kahirapan eh, saan magaling? Sa Diyos magaling ang kahirapan? Hindi. Hindi nais ng Diyos na maghirap tayo. Amen. Tinawag ka, pinili ka. Mula sa sanlibutan, sa maraming sanlibutan, pinili ka.
Nasa kami ka ng Panginoon, tapos paparusahan ka lang. Susubukin ka, pero hindi ka parurusahan. Amen. Kaya sabi ng Bible, for a little while, Yes. Amen. dadanas tayo gano'n. Ibig sabihin, pansandalian lang yan. At kung hindi mo matiis, ang Diyos di naman tutulong sa iyo para malagpasan mo yung mga yan. Amen? Kaya mga kapatid, ang dapat gawin ng mga Kristiyan, pagka nakakaranas ng talagang parang hindi na kaya, bumalik ka sa quarantine. Amen. Amen? Dahil doon safety, hindi ka magpapatayaan. Hindi eh. Lalabas mo na ako, makasakali. Amen. Hindi mo alam, paglabas mo sa quarantine, sa presensya ng Panginoon. Ando na, may nag-aabang na sa iyo. Amen? Saan ba tayo? Okay, sumunod. 11. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Yan, maraming naniniwala sa kasinungalingan. And 12. That they all might be damned who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. So kaya, mapanuri tayo. Kahit tinuturo ko, pag-aralan ko, pagdating sa bahay, totoo ba yung sinabi ni Pastor? Kaya tayo, nakabatay lang eh, binabasa natin isa-isa eh. Hindi tayo lumalabas kung ano sinabi. At meron naman, iba, tinutwist. Twisted. Ang salita, pinipilipit, o kinukulangan, o sinusobrahan. Kaya hindi masabi ng Bible, huwag bawasan, huwag nagtagan. Kung ano yung nasusulat, yun na yun. Amen? Kaya dapat, alam natin eh. Kaya nga ito, pinag-aaralan natin yung characteristics ng kaaway natin, ng iba kundi si Satan. Amen? At paano nagpapakilala si Satanas? Doon sa 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11, 13 to 15. For such are false from apostles. Yan, yung mga bulaang apostol. Sabi, deceitful workers. Yan. Transforming themselves into the apostle of Christ. Nagpapanggap niya sila ay apostol ni Kristo. Pero hindi naman naniniwala na si Kristo ay Diyos. Siya ay tao lang. Pero sila apostol ni Kristo. At dito sa atin dyan, nakikita ko, minsan nakakasuot ng t-shirt, nakalagay doon sa likod nila, apostol, apostle of Christ. Ibig sabihin, inaakin nila, sila yung apostol ni Kristo. Pero ano sabi ng Bible? You will know them by the fruit. Makikilala mo sila sa kanilang mga gawa. Amen? Kaya makikita mo, may isang linggo. Ang aga, alas 4 pa lang yata, ano na sila sa sambahan nila. May mga tatak sa likod, no? Apostle. Pero habang naglalakad sa kanya, busok. Amen? Kaya sabi po siya sa apostles, deceitful workers, performing themselves into the apostle of Christ. And 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Nagpapanggap sila ng ilaw ng kaliwanagan. Hindi na dapat ipagtaka ito eh. Diba? Kaya alam na, kaya makikita natin, aban, ginagaya nila kung anong ginagawa ng tunay ng mga anak ng Diyos. Ginagaya nila. Pero, pakilalim, meron silang ibang agenda. Amen? Para sa politika natin, di ba? Bakit gusto tumakbo? Lahat ng pandaraya ginagawa. Hindi pa nga eleksyon eh, may pandaraya ng ginagawa eh, di ba? Puro mga kasinungalingan. Ang mga hinahayag. Siraan ng siraan. Di ba gawain ng diablo yan?
So yun mga kapatid. 15. Therefore, it is no great things if this minister also be transformed. Yeah. Like that transformation as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Nagpapanggap lang sila. Kasi sila'y matuwid. Sila'y mangangaral. Marami yan. Diba? Napakarami. Amen? Eh dito lang sa atin, may mangangaral dito eh. Kaliwat kanan naman ang kaaway niya. Ano-ano mga negatibo sinasabi niya sa ibang mangangaral dito. Sa ako, na-apekto. Kala niya, ma-apektuhan ako. Yan, si Pastor Mark, ganito. Kapot pa nila. Isang okay lang. Ano naman ang Diyos, di ba? Kung sino yung totoo. Kanya, ang Diablo ay nagpamanifest. Nagpapagpaplan siya na sila rin ay apostol ng Panginoon Hesus Kristo. Sila ay nagpupunari na angel of light. Amen. At sa 1 Peter 5:8, ang sabi rito, na, ito, tingnan natin, sabi, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. So, ano ba yung roaring lion? Umaatunga lang yan eh. Amen? Pagka alam ka ng Diyos, nasa Panginoon ka, yung atungan ng Diablo, yung panunod niya, narinig mo, nakikita mo. Pero hindi ka malalapitan yan. Kung bakit sa akin, puro kahulang yan. Kahulang ng tahol yan. Pero hindi ka malalapitan yan. Pagka ikaw ay tunay na kay Kristo. Kaya, roaring lion lang yan eh. Umaatungan lang yan. Kung bakit sa akin, tahulang ng tahol yan. Pero hindi ka sasagpang yan. Amen? Kaya, dapat alam natin yan. Adversary the devil as roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Amen. Nag-aantay lang sila na masisila. Amen. Kaya pagka nakita lang ang lion na yan, ng devil na yan, medyo kumalas ka sa Panginoon, iyari ka na dyan. Sasagpangin ka na dyan. Amen. Pero na yung mga kapatid, kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mga mas. Dahil pinag-aaralan nga natin, ano ba ito mga characteristics o mga tangian ng ating kaaway. Kasi kung hindi natin kaaway, hindi natin alam yung kaaway natin, kung ano ang mga pamamaraan niya, madadali tayo. Amen? So napakarami na niyan mga kapatid. Nakakalungkot ka nung pag nabalita ko yung mga dating kasabayan ko nung araw, wala na, bumalik na sa dati. Ano na rin. Karamihan niya sa kanila, nagpaalam na. Na-deadball na. Dahil ayaw tigilan, bumalik sa dating buhay. Amen. At ngayon, ano pang ginagawa ng kaaway? So una, he has a great power to deceive. Pangalawa, he is manifested as serpents and angels. Pangatlo, sabi, ito pa isa, ito tandaan natin, mag-ingat tayo dito. He tempts people continually. Continuous ngayon. Lalo na mga Kristiyano, tinetempt na lagi yan. Amen? Sa anong paraan? Tinetempt ang mga tao. 1 John 2:10. Ito temptation ang ginagawa. He that loveth his brother abideth in light, and there is not reason of stopping. Tama ba? 1 John 2:10. He that loveth brothers and sisters abideth in light, there is not occasion of stumbling in him. Ano pa? Diyan. Kamali yata sa First John ba yan? No, First John. First John. First Peter 2:11. First Peter 2:11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from
fleshly lust which war against the soul. Ito yung fleshly lust. Lust of the flesh. So ito ang isang temptation na ginagawa. Isang po yan, patuloy na ginagawa ng diablo sa atin. Ano yun? Lust of the flesh. Pagnanasa ng katawan ng laman mo. Katulad ng ginawa kay Eva. Diba? Lust of the flesh. Yung pagnasa ng laman mo. Amen. So yan ang una, lust of the flesh. At pangalawa, sa Pilipia, doon sa Roma 13:14. Roma 13:14. Let us not therefore judge one another as any judge this other. 13:14. Yeah. But put ye on the Lord Jesus Christ. Put on. Ang si Kristo ang gawin natin, ibihis natin, isuot natin ang si Kristo. Ibig sabihin yung katangian, and make not provisions of the flesh to fulfill the lust thereof. Huwag natin pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Amen. Di ba yan ginawa kay Eve? Lust of the flesh, lust of the eyes. Amen. Nakita niya yung prutas, napakaganda. Naghangat siya. Lust of the eyes. Ang laman niya, lust of the flesh. Ang sarap nun. Amen. Pride of life, kapag ako'y nakakain noon, ay magiging parang Diyos ako. Diba? So, yan din ang ginagamit ng diablo sa kasalukuyan. Amen. Ibig sabihin, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan ang ginagamit ng diablo. Amen. So, ano ba ang tinatawag na lust of the flesh? Tingnan nga natin yung Galatians 5:19-21. Yung gawa ng naman. Yan. Galatians 5:19. 5:19. Yeah. Now the work of the flesh. Ito yun eh. Yung gawa ng laman. Unmanifested which are this adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murder, drunkenness, reveling, and such like. Yan ang mga gawa ng laman. Yan ang kagustuhan ng laman. Yan ang gawa ng sanlibutan na gusto ng laman. Amen? So, ibig sabihin, wala na tayo dyan eh. Pero pagka nagnanasa ka pa dyan, ibig sabihin, tinutukso ka. Amen? Yung gawain ng laman, nagnanasa yung laman. Amen? Nakukuha ka natin. So, tinetem ang mga tao dyan. At doon naman sa tinatawag natin, lust of the eyes. Tingnan mo na sa Proverbs 27:20. 27:20 ng Proverbs. Ang sabi nito, hell and destruction are never full. So the eyes of hell are never satisfied. Hindi ka nasisiyahan. Binigyan ka na nga, hindi ka pa nasisiyahan. Naghahangat ka pa. Pero tinatawag na lust of the eyes, wala kang di ba? Walang katapusan yung paghahangat mo eh. Hanggat may nakikita ka, gusto mo. Di ba? Hindi daw niya yun. Hell and destruction are never full. So the eyes of man are never satisfied. Kasi lahat ng gusto mo, lahat ng makita mo, gusto mapasa iyo eh. Amen? So ibig sabihin, wala ka nang mapaglagyan eh, di ba? Lahat ng gusto mo, pa rin. Amen? Ecclesiastes 5:10. Ano sabi dito? Yan. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Ibig sabihin, hindi ka nasisiyahan.
Sa sa NIV, sabi dito, NIV kasi nandun ako eh. Okay. So, ang sabi dito sa NIV, 5:10 ng Ecclesiastes. Yeah, sabi, whoever loves money never has enough. Ulitin ko. Sabi dito, whoever loves money never has enough. Bigyan mo na 1 milyon yan, hindi masisiyahan yan. Gusto mo ng another million. Bigyan mo ulit, hindi pa rin masisiyahan. Tayo kahit piso lang ang laman ng bulsa natin. Amen. Mas nasa Panginoon ka, masaya ka na, hindi ba? Kaya nga sabi, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Amen? So hindi nasisiyahan. Sabi, whoever loves wealth, yung kayamanan never satisfied with their incomes. Kaya nga marami palipat-lipat ang trabaho eh. May sweldo na, permanente ng regular na, hindi pa na siya. Naghanap pa ng iba. Amen? Ano nangyari sa wakas? Wala akong ma-applyan. Kasi walang satisfaction. Hindi nasisiyan. Amen? Kaya sabi dito, whoever loves wealth is never satisfied with their income. Hindi nasisiyan ko sa mga tinatanggap. Amen? Yan ay katotohanan sa ating panahon na ang mga tao wala sa Panginoon, inubudyo ka ng diablo. Amen? Kulang yan. Hindi sapat yan. Lupuluhan ka ng gano'n. Maghangad ka pa. Amen? Kaya nga, lalo sa panahon ngayon, maraming mga depressed talaga nyo. Dapat alam nila ang kilos ng diablo. Napanood nyo ba yun? Minasa ka ng buong pamilya niya. Asawa, yung mga anak, pinatay lahat, tapos nagpakamatay siya. Bakit? Depressed eh. Bakit? Natanggal sa trabaho. Walang mapasukan. Diba? Ang ginawa niyo, winakasan yung buong pamilya niya, tapos siya uli nagpakamatay, nagpakamatay. Amen? Yan, maraming nagpaplano ng hindi maganda ngayon. Yung mga wala sa Panginoon. Kaya nga tayo, kung halimbawa meron tayong nababalita o nararamdaman, it is our duty. Pagpunin natin. Amen? Panalangin natin na tayo gamitin ng Panginoon para sa kanila. Maraming depressed ngayon. Kung hindi man, yung iba nakakaisip ng hindi maganda. Amen? Manlamang sa kapwa. Amen? Kita niyo yung sa India, di ba? Sa India, yung sindikato, ano ba ginawa? Nag-i-injection sila ng salt water. Imbis na yung pang-injection sa COVID, binibet nila, nung na-discover, salt water pala yun. Hindi naman gamot. Ibig sabihin, naghangad. Di ba dito sa atin din, naghangad? Yung isang nurse, di ba? Ibig sabihin, dahil sa nangyayari ngayon, nakakaisip sila na hindi maganda. Saan galing yun? Sa kahawa yun eh. Hindi naman sa kanila yun eh. Amen? Budyok ng diablo yun. Na wala ka na makakain. Ito gawin mo. Bubuluhan ka niyan eh. Diba? Manloko ka, magnakaw ka. Yan ang budyok ng diablo. Kaya kailangan, alam natin yan. At kung tayo may problema, walang iba tayong lalapitan mo niya ang ating Panginoon Kristo. Walang iba. Bumalik tayo, mag-quarantine tayo. Huwag kang lumalabas. Kasi pagka lumabas na, nandiyo yung roaring lion. Paglabas mo sa presensya ng Panginoon, aabangan ka. Paglabas mo, sasakmanin ka na doon. At pagka sinakman ka, lahat ng sabihin niya, sunod-sunod lang ka na. Na hindi mo namamalayan, sumusunod ka na. Ang sikreto rin, no? Dito mga kapatid, manatili ka no? Amen. Sa loob. Diba? Tingnan nyo, si Noah, di ba nanatili sila sa loob ng ark? Inintay nilang humupa. Amen, humupa ang baha. Di ba? Doon na sila lumabas. Amen? Tayo araw-araw
araw-araw, hindi pa tapos ang labanan, mga kapatid. Huwag tayo lumabas sa presensya ng Panginoon. Araw-araw na yung laban yan. Pagising mo pala sa umaga, may labanan na. Amen? Kaya kung madalas natataig tayo, nawawala tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? So, yun mga kapatid ang kinakailangan natin. Na huwag tayo mag-have pride of life. Isa pa yan. Tingin mo ngayon sa James 4. James 4. 7. Ay, 6. 6 and 7. Yeah. But he giveth more grace. Wherefore he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Kailangan na magpakumaba tayo para ang grace ng Panginoon sumaatin. Pero tingnan yung sumunod na verse. Submit yourself therefore to God. Mag-submit tayo sa Panginoon. Huwag tayo umalis sa presensya ng Panginoon. Ano ba sabi nito? Resist the devil. Resist labanan mo. Kaya kailangan alam mo yung taktika niya. Di ba? Alam mo yung pamamaraan niya. Kasi kung hindi mo alam, madadali ka. Masisila ka. Kaya nga sabi, resist the devil and he will flee from you. At lalayo ang kanya. Amen? Kaya ang sikreto diyan, submit therefore to God. Submit yourselves therefore to God. Submit. Ibig sabihin dito, talent of our being. Yes, Mag-submit ka sa Panginoon. Pasakot ka sa Panginoon. Maging umbrella mo ang Panginoon. Amen. Huwag na huwag tayong aalis sa presensya ng Panginoon. Dahil may kaaway tayo. At yung kaaway natin, maraming batalyon yan. 1/3 of an angel sa karanitan kasama niya yan. At yan ang ginagamit niya. At magpapakita yan magagandang bagay. Hindi ka naman pakikitaan ng masama niyan eh. Unti-unti yan, unti-unti. Ito ka dadalhin. Pero sa umpisa, hindi ka papakitaan ng masama niya. Ng pangit niya. Puro maganda ipapakita sa iyo niya. Pero sa bandang uli, anong gagawin? Doon ka na, papapakin niya. Lahat ng kasamaan gagawin mo na. Amen? Alam niyo ba, aktibo yan? Aktibo hanggang sa ngayon ang gawa ng diablo. Aktibo yan. Saan mga bahagi ng ating mundo aktibo? Unang-una, ito aktibo ang diablo. Doon sa 1 Timothy chapter 4, aktibo ang diablo. Oh. Saan siya kumikilos? Unang-una, sabi, now the Spirit speaketh expressly in the later times. Yan, sa mga huling panahon, ang panahon natin. Some shall depart from faith. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil. Doktrina ng diablo. Ang sabi, 2, speaking lies in hypocrisy. Yan po kasinungalingan ang pinapangaral niya. Having their conscience seared with hot iron. May tatak na sila. Tinataka na niya. Forbidding to marry. Pagpapawal nila ang pag-asama. Yeah. And commanding to abstain from meat, which God had created to be received with the keeping of them which believe and know the truth. Pagpapawal nila ang ilang pagkain. Amen? Kung ano-anong bawal pagkain. Pero yung nagpapawal, sila pa nakapakain. Nung nasa Paranaque pa kami, kasi inuupahan namin din, yung kapitbahay namin, kusunero ng mga pari doon sa kumbento. Pagkano, siya nagkukwento sa amin. Sabi, marami pinagpapawal. Pero ako, pagka namalengke, ito, bawal na ako, pinabibigyan sa akin, at tinurunto ko sa kanila. Tatawa, lalo na kung mahal na araw, di ba? Bawal ito, ang dami nilang pinagpapawal. Ano pa? For every creature of God is good and nothing to be refused if it is received with thanksgiving.
Amen. And 5, for it is sanctified by the word of God and prayer. Amen. Una-una, bawal ang asawa. Amen. Bawal ang asawa nang nakikita. Pero palihim, pwede. Amen. So yan, kumikilos ang diablo ngayon, unang-una, sa mga relihiyon, sa false religion. Amen. Sa hindi tunay na mga relihiyon. Hindi lang sa Katoliko, marami relihiyon na ginagamit ng diablo. Amen. At marami silang membro. Milyon-milyon ang membro nila. Amen. At marami silang nakaakit. Dahil magaling ang bakit si Satan eh. Diba? Yes. Gagamit yung mga apostol niya, magagaling yan. Diba? Ibig mo, nakakaro na, laging harap. Kung ano, mga naka-Amerikano lahat, ang gagaling ng salita. Naakit ang mga tao dyan. Pero behind that, ano nangyayari sa iyo? Ito dapat nalalaman ng marami. Marami ngayon talagang bula ang mga ngaral. Maraming mga hindi totoong relihiyon ngayon. Pinagkakakitaan lang. Negosyo na lang. Amen? Negosyo ang nangyayari dyan. Marami din na doon sa mga tinatawag natin mga schools. Marami ngayon. Diba? May gaganap din niya, kumikilos din sa talas dyan. Aktibo siya dyan sa mga eskwelahan. Lalo na yung mga Catholic school. Diba? Yan sa mga Catholic school, talagang aktibo siya dyan. Yung mga kabataan sa eskwelahan talagang dinidisip niya. Amen? Diyan kumikilos. False religion, schools, at sa mga government agencies. Tingnan mga opisina ng gobyerno. Diba? Wala pa akong nakita na opisina sila sa gobyerno na walang nakadisplay na Santo Niño. Diba sa mga opisina ng gobyerno, ang nakadisplay sa opisina nila, nasa likod ng upuan nila. Sa Senado lang, di ba? Yung mga opisina makikita, lalaki na Santo Niño. Amen? Pero ano ginagawa nila, di ba? Diyan kumikilos din ang diablo sa mga government agencies. Eh, sad to say, may mga Kristiyano dyan eh, pero bakit hindi sila magsalita? Amen? At meron ginagamit ang diablo ngayon. Di ba? Kilala sa Pilipinas. Tatakbo ng presidente. Hindi niya alam, ginagamit siya eh. Di ba? Ginagamit siya. Sayang. Amen. At sa iba't ibang lugar ng kasayahan. Amen. Saan ba yun? Tingnan nga ulit natin Romans 13:13 mga 14. Sabi, let us walk honestly in the day, not in rioting and drunkenness. Yan, yung mga nasingang lugar, yung magugulong lugar. But in confidence and wantonness, not in strife and being. So, ibig sabihin, yung mga lugar na kumikita sa diablo dyan. Sa mga lugar na maggulo, lugar ng kasayahan, di ba? Lugar na akala mo maganda, masaya. Amen? Eh, dyan ako galing eh. Ang kasiyahan sa mundo, iba. Kaya makikita, kami nung araw eh, oh, ito pala, happy hour, alas 9 hanggang alas 12. Ngayon lang pala happy hour, alas 9 hanggang alas 12. Pagkatapos na alas 12, wala na yung happy. Amen? Eh sa mundo, sa presensya ng Panginoon, ang happiness, hindi nagbibilang ng oras yan. Hanggang nasa presensya ka ng Panginoon, tuloy-tuloy ang kaligayahan mo. Amen? Hindi ka tulad ng araw. Amen. So, yun mga kapatid, kaya kumikilos sa diablo. Sa Proverbs 23, 19, ito, 21. Proverbs 23. Hear thou, my son, and be wise
and guide their heart in the way. 20. Be not among wild vipers, among riotous eaters of flesh. For the drunkard, yan, yung mga singero, yung matatakaw, ang sabi dito, shall come to poverty. Maghihirap ka. Ang sabi, and drownness shall clothe a man with rags. At sa panahon na magdadamit ka ng basahan. Basahan ang dadamitin mo. Bakit? Yung mga may bisyo, yung mga mahilig sa kasayaan, ang sasabihin niya sa panahon niya, kawawa ka. Amen? Kasi wala kang maiputundar eh. Pasalamat na lang ako, nakakilala ako sa Panginoon. Amen? Kung hindi, wasak na wasak ang buhay ko. Amen? Isama ko naman nakakita ng araw kahit nagkatrabaho ko. Pagka nakita na namin, alas 5, anong tawag namin pag alas 5 na? Alcoholic hour. Pupunta na rin sa lugar ng masasaya. Amen? Inuman, kasayahan. Amen? Maglalasing hanggang sa mabubo, ikinita. Amen? At sa panahon ngayon, marami pa rin ganyan. Habang nanon ka masaya, paglabas mo nun, ay, ano pa kasiyahan? Dahil wala na. Tapos na. Amen. So sa 1 Peter 4, 3 to 4. For the time past of our lives, may suffice us to have wrought the will of Gentiles. When we walk in the love, the business, lust, excess of wine, prevailing, marketings, and abominable idolatries, wherein they think it strange that rampant of them the same excess of rioting, speaking evil of you. So, dito makikita natin, ibig sabihin, yung mga ganyan, diyan kumikilos sa diablo. Amen? Sa mga lugar na yan. Patuloy siyang kumikilos dyan. Amen? So, hindi natin pakakahabaan, wala tayong oras. Dito na lang tayo, mga kapatid. So, sa panahon na yan, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, pinalaya na tayo dyan. Amen? Pero ang tanong na yun, the big question now, bakit ang mga Kristiyano still nananatili sa ganung buhay? Dahil isa pa rin, natutukso pa rin ang diablo. Because tatlo ang paraan ng ginagawa ng Satan. Yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Hindi pa rin naalis yan. Patuloy na ginagamit ni Satan yung tatlo na yan. Napangaakit sa mga tao. Pero ito, tandaan natin mga kapatid. Pagka ikay Kristiyano sa Panginoon, na ibig sabihin, tinapos na ni Kristo yan. Amen. Dapat wala na tayo rin eh. Dapat natin tayo sa presensya ng Panginoon sa lahat ng sa atin, sa lahat ng oras. Amen? Hebrew 2, 14 to 15. Ito sasabi niya. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them through fear of death, were all their lifetime subject to bondage. So ibig sabihin sa kamatayan ni Kristo, wala na tayo dun eh. Amen? Huwag tayo matakot kung ano man ang aking kabuhayan ngayon. Ang Diyos ay sumasa atin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Napagtagumpayan ni Kristo ang lahat ng yan. Amen. 1 John 3:8. Ito yung mga kapatid eh, no? Sabi, he that committed sin is of the devil. The devil sinned from the beginning. Kung pa man, umpisa ka naman sa atin ng Diablo for this purpose. For this purpose. Yeah, malinaw. The Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Kapatid, nagtatapalo ka ba? Eh, pagwagian ni Kristo yan eh. Nanalo na si Kristo. At yung victory ni Kristo, hindi niyo pa alam na pinamana sa atin yan. Amen.
Ibinahagi sa atin niya, kaya kailangan magtagumpay din tayo. Kaya lang, sa kakulangan nating kaalaman, hindi tayo sensitibo sa salita ng Diyos at sa pagkilos ng kaaway, naisahan tayo. Pinatanda natin na pagtagumpayan ng Kristo. Lahat ng gawa ng Diablo. Kanya nga siya pumarito to destroy the works of the devil. Lahat ng kanyang trabaho ay winakasan ng Panginoon sa buhay natin. Ba't nandiyan ka pala, hindi ka makaawang ka ba? Konting depression lang. Konting karamdaman lang. Hinihinta mo. Tingnan niyo ako, gano'n pala katagal akong pinapahirapan. Sa sakit ng aking katawan, sakit ng aking braso, sakit ng dibdib ng ulo. Pero ngayon, may nararamdaman ba ako? Wala. Labanan lang natin. Kasi nasa atin ang kapangyarihan pinamana sa atin. Amen. We have victory in our Lord Jesus Christ. Nagtatagumpay tayo at nagtagumpay na nga eh. Kailan lang talaga huwag tayong umalis sa Panginoon. Because apart from Him, we can do nothing. Pag hiwalay tayo sa Kanya, wala tayo talaga magagawa dahil mas malakas, mas makapangyarihan ang kalaban natin. Hindi natin kaya. Only Jesus. Nagtagumpay na nga, ito ang daming kalilimutan, nagtagumpay na ang ating Panginoon. Amen. Saan ba tayo? Sa James. Kaya mga sa James 4:7. Sabi, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Ito, inulit lang natin ito. Submit to God. Mag-submit tayo sa Panginoon. At pagka nasa Panginoon tayo, kaya natin utusan niya. Amen. Hindi ba yung mga anak na Eva? Yung pinapalayas ng mga unbeliever, di ba sa pangalan ni Jesus, napangalan ni Pablo, anong sagot sa kanila? Si Pablo, si Jesus, kilala namin, ikaw, sino ka? Amen. May pamamaraan naman eh. Ephesians 4. Ito naman ang pamamaraan, Ephesians 4:25. Wherefore, putting away lying, speaking, every man truth with his neighbor, for we are members of one another. So, yan ang sinasabi niya mga kapatid. Ngayon, third one. Be ye angry and sin not. Yeah, be ye angry. Hindi naman mas magalit eh. Diba? Huwag ka lang magkasala. Yeah. Let not the sun go down upon your wrath. Kung may sama ka nyo, may galit ka. Huwag mo bayaan malugulan ka ng araw at taglay mo pa yan. Eh hindi, marami ngayon, natuloy ang Kristiyano, ilang taon na yung sama na loob, yung galit, hindi pa rin naaalis. Amen. Ang sabi nito, let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil, kasi binibigyan mo pagkakataon ng diablo na kumilo sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, baka may kaaway ka, may kasama ka ng loob, may nakaaway ka, huwag mong bayaan lumubog ang araw na hindi ka nakikipagkasundo. Eh, ilang taon na. Diba? Ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na nagdaan. Ibig sabihin, binibigyan mo ng pagkakataon ng diablo na kumilo sa buhay mo. Amen. Ang isang Kristiyano, isang katangian dapat natin taglis, wala kang kaaway. Bakit? Si Kristo ba may kaaway? Kaaway ka, diablo. Amen? Let him that stole steal no more. Yung mga mananakaw, huwag kang magtakaw. Amen? Ano ba nilalakaw? Eh, oras ng Panginoon yan eh. Binigay mo sa ibang bagay. Hello? Pinumit mo sa Panginoon yung oras na yun, ba't iba yung ginagawa mo? Hello? Yan ang hindi naintindihan ng marami. Hindi naman ako naglalakaw eh.
Hindi ka nagnakaw ng pera o gamit. Pero nagnakaw ka ng oras. Yung oras ng Panginoon dapat, pinagamit mo sa iba. Ginamit mo sa iba. Sa ibang bagay. Pag yung pagkatundo ka sa Panginoon, sa oras na ito sa Panginoon, mananalangin ako. Kaya ako, pagka napagyan sa Panginoon, doon talaga alam kong walang istorbo. Diba, yung gabi, tulog na lahat. Ayun lang, ano po. Amen? Kasi kung mananalangin ako sa araw, lalo umalis yung kasama ko, may bibili. Paano kung, diba? Dapat walang istorbo. Amen. Sabi, mag-commit ka sa Panginoon at huwag mong nanakawin yung oras na yun. Amen. Ang sabi nito, but rather let him labor, working with his hands, the things which is good, that they may have to give to him that he dead. Para makatulong ka rin sa kapwa. Let no corrupt communications proceed out of your mouth. Ano ba naman mo sa iyong bibig? Amen? But that is good to use of edifying. That is my minister grace unto hearer. Amen? 30. And grieve not the Holy Spirit of God. Huwag mo bigyan ng bighati ang banal na Espiritu. Amen? Whereby ye are sealed unto the day of redemption. And 31. Let all bitterness, yan, lahat ng kapaitan, lahat ng sama ng loob, wrath, and anger, and clamor, and evil speaking, be put away from you with all malice. So lahat yan, gawa ng kadiliman yan, i-alis na natin yan sa ating buhay. Amen? Kasi kapag may katangian ka niyan, may pagkakataon ng Diablo, yun ang gagamitin sa iyo. Amen? Ano dapat natin gawin? Doon pa rin sa Ephesians 6:11. Ito, put on the whole armor of God. Amen. Isuot mo yung uniform binigay sa ng Panginoon. Put on the whole armor of God that they may be able to stand against the wiles of the devil. Ano ba yun? For we not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And 13, sabi, wherefore take unto the whole armor of God that they may able to withstand in evil day, and having done all to stand. 14, stand therefore having your loins girt about with truth. Dapat nakasinkro sa iyo lagi ng katotohanan. Huwag mong iiwanan ng katotohanan. Amen. Kahit na white lies ka, mga kapatid, hindi tayo dapat nagsisinungaling. Aminin natin totoo. At yung totoo ang magpapalaya sa atin. Amen. Huwag tayo nagsisinungaling. Kaya sabi, stand having your loins girt about with truth and having on the breastplate of righteousness. Breastplate. Patuloy na lang Diyos ang lagi mo nasa dibdib. And your pitch shared with the preparation of the gospel of peace. Lagi ka sumusunod at pinapahagi ang kapayapaan. Above all, taking the shield of faith, may matindi ang pananampalataya wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Para ma-quench mo, malabanan mo ang laban, fiery darts of the wicked. Alam nyo, ang kawin natin sa sharpshooter yan. Pagka tinira ka niya sa isip mo, swak, yung kanyang dart, ay pupukul sa'yo. Amen? Ano pa? 18. Ayan, 17. And take the helmet of salvation. Huwag kalilimutan na tayo iniligtas na. Sigurado ka sa Panginoon. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Your sword of the Spirit, gamitin natin yan. In the name of Jesus. Amen?
So, paano ba ginamit ni Jesus Christ ang salita ng Diyos Ama? Doon siya tinukso. Diba? Sa Matthew 4, wala ka rin. Sa Matthew chapter 4. Diba? Dinala siya sa mataas na lugar. Nakikita ko lahat ay pagkakaroon sa iyo. Sambahin mo lang ako. Amen? Kaya yung mga multimillionaire, di naniniwala sa Diyos yan. Amen? Kasi kanyang building ng buong daigdig. Amen? Hindi naniniwala sa Diyos yan. So yung mga kapatid, so makikita natin yan ang protection ng Panginoon. Ano sa lahat? Lagi. Nandito sa lahat eh. Yung binigay na uniforme ng Panginoon. Wala sa likod eh. Amen. Shield of faith. Diba? Amen. Sa dibdib. Helmet of salvation. Buckle of truth. Lagi sa harap eh. Hindi tayo binigyan ng protection sa likod. Ibig sabihin, huwag kang tatalikod sa kaaway. Yes. Tirahin ka niya. Harapin mo siya. Pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan, kilala natin ang dami ngayon. Kumbaga sa ano, naik-taigan ng Diablo. Amen? Okay, tatapos na tayo. Sa 1 Corinthians, yung balikan na natin to 13. Ay 10:13. Sabi, there had no temptation taken you, but such as the common in man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above you and ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. So nangyayari sa ating mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoon, kaya natin nagpasan. Kung tayo may kabigatan, huwag tayo iisip ng paraan. Baka paraan natin yung lalo lumala ang ating sitwasyon. Amen. So ang pinili natin ang kapangyarihan ng Panginoon na napagtagumpay niya sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay ng mga ulit. Yung victory na ay pinagkaloob sa ulit. Amen. So tingnan nyo ang Luke. Last verse natin babasahin. Luke 17. Luke 10, 17-20. Ito ang pinakamaganda. Nung pinahayo niya yung kanyang mga alagad, yung 7 mga alagad, sabi, at nung sila bumalik sa Panginoon, sabi, and the 70 returned again with joy. Tuwa sila. Bakit sila natutuwa? Sabi, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Panginoon, ang mga diablo ay nagsilayas. Nautusan namin, sumunod sa amin dahil sa inyong pangalan. Amen. Oh, ano sabi pa nito? 18. And he said unto them, behold, Satan as lightning fall from heaven. 19. Behold, I give you unto the power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy. And nothing shall be any means hurt you. Walang anuman. Binigyan pa yung nakapangyarihan karapatan. Yes. Sabi, nakapangyarihan karapatan. Pero ito, sa 20, notwithstanding in this, rejoice not, huwag kayong matuwa, and sumunod sa inyo yung diablo. That the same spirit that's happening unto you, but rather rejoice because Your names are written in heaven. Amen. because your name are written in heaven. Ito ang mahalaga. Yes. Amen. Nakasulat yung pangalan mo ron, kaya sumusunod sa iyo ang diablo. Yes. Huwag tayong pumayag na mapura. Yes. Yung nakatala yung pangalan natin sa book of life, sa book sa heaven. Amen. Pero napupura yan mga kapatid. Amen? So manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayo maalis. Mag-quarantine tayo sa presensya ng Panginoon. Para tayo hindi maapektuhan. Katulad ngayon, ang kalaban ng tao ay ang COVID-19. Dapat sumunod ka. Nag-quarantine ka. Ibig sabihin, mag-quarantine tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag tayo maalis. Amen? Magtatagumpay tayo. Tumayo nga tayo.